Amen. Ang ating pag-uusapan po natin ngayon ay keep watch and pray. Sabi mo nga sa sarili mo, sabi mo yung pangalan mo, Joshua! Pangalan nyo, sabi nyo, keep watch and pray. Okay. Matthew 26. Babasahin ko po to kasi napakaganda. Itong pinakamagandang event na nabasa ko sa Bible. Matthew 26. Then Jesus went with his disciple to a place called Gethsemane. And he said to them, sit here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him. And he began to be sorrowful and troubled. Nako, may issue na agad Then he said to them, eto, Jesus was speaking, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Ba't kaya nasabi ni Jesus to? Ito po kasi yung event na pagkakalulunan si Jesus. Alam niyo yung story niyon, yung di ba yung napapanood natin na si Peter, si John, si James nandun, tapos yung gabing yun na yung gabing huhulihin na si Jesus ng mga sundalo. Going a little farther, he fell with his face on the ground and prayed. Prayer ni Jesus. Pakinggan niyo mabuti ito. Sabi niya, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Tandaan nyo si Jesus dito, 100% man and 100% God. So si Jesus, nararamdaman niya yung pwede nang mangyari sa kanya. Minsan ba, sa buhay nyo, alam nyo ng kasunod na mangyayari sa buhay nyo? Alam nyo ba kung kailan kayo madadapa? Alam niyo ba kung kailan kayo mahuhulog sa upuan except sa bagong yan? Di ba hindi? Pero si Jesus, ramdam na niya. Pero ako nung binabasa ko to, minsan ramdam na rin natin Kasi may mga nangyari na bago pa maramdaman mo yung mangyayari sa'yo. Nag-gets nyo? Di ba? Parang ito, pag naglalakad ako, pag di ko nakita to, tatama ako. Nakita ko. Nag-gets nyo? Medyo... Mamaya mag-gets nyo. Ito na. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Kaya po yung bagong chairs natin, ang sarap ng upo nyo, no? Okay lang matulog. Peace be with you. Sa lahat na natutulog ngayon, sleep in peace. Sabi niya, could you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. For short, alam ni Jesus na tao ka lang. Sabi mo, Lord, thank you. Alam mong tao lang ako. Ito yung sinasabi niya Because the spirit is willing, but the flesh is weak. Yung palang ibig sabihin na, tao lang, relax lang. He went away a second time and prayed, my Father, if it is not possible for this cup to be taken away, unless I drink it, may your will be done. Then he came back. He again found them sleeping. Gising na yung baby. Good morning. Jesus found them sleeping again. Sarap siguro ng pagod ng mga to. Di ba pag minsan masarap yung pagod mo, yung tulog mo medyo kahit anong posisyon, tulog ka. Hindi naman kailangan ganun, di ba? Ako nga sa bahay, kay kwento, chichismis ko lang sa inyo yung buhay ko. Pag nakaupo na ako sa malambot, tapos malambot pa ako, asahan mo 1 minute, tulog na ako.
Parang ginudge ako doon. Mali yata yung pagkakasabi ko. Di ba? Pag pagod na pagod ka, ang sarap matulog. Meme na, baby. Na, 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 na. Tinitignan ko, baka may humilik eh. Okay. So he left them and went, sleeping, because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Then he returned to the disciples and said to them, "Are you still sleeping and resting?" Bait ni Jesus, ano? Sabi niya kasi, samahan niyo naman ako. Yung mga sinabi niyang, samahan niyo ako, natulog. Huwag niyo tingnan ng ganyan, tapos hihikab-hikab kayo dyan. Tapos hikab kamot sa ulo. Sinabi ni Jesus, di ba, samahan niyo naman ako. Pero hindi naman niya sinabi na, tingnan mo sa word, hindi na naman sinabi na, samahan niyo ako at huwag kayo matulog. Nakita niyo yung pag-ibig pa rin ni Lord doon, ni Jesus? Samahan mo lang ako. Kasi alam kong tao ka lang, pero samahan mo ako. Hindi naman yung sinabi, samahan mo ako, pero huwag kang matutulog. Pag natulog ka, hindi ka napupunta sila. Walang ganon ha, walang ganon. Nire-respeto pa rin ni Jesus yung freedom mo. Kaya lang, nasa sa'yo yun, kung paano mo susundin. Sinabi nga ni Jesus, alika na, 1 hour lang. Mag-pray tayo, 1 hour. Sino na nakapag-pray dito na 1 oras? 1. At 1. Ate Chona, congratulations. Bigyan ng jacket si Ate Chona. Sino nakapag-pray? Sige, 50 minutes. 2. Tita Mirla, may jacket na, dalawa ng jacket natin. Sino na nakapag-pray dito ng 1 minute? Wala pa rin, kahit prayer for the food, seconds lang. Lord, thank you for this food, amen. Ganun lang. So si Jesus, in request niya, mag-pray tayo at least for 1 hour. Alam nyo, di pinapakita sa atin dito na si Jesus, kailangan tayo ni Jesus. Support lang. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, katabi ko, kailangan kita. Support lang. Sa tabi, kabila, kaibigan, or kung kamag-anak mo, sabi mo, kailangan kita. Support lang. Watch and pray. Tara. Then he returned, disciples to them, resting. Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes the betrayer. Eto na po yun. Sabi niya, gumising na nga kayo dyan. Kasi eto na. Eve and Adam. Hindi Eve and Eve. Sabi niya ni Jesus, eto na. Mahuhuli na ako. Tulog pa rin kayo. Minsan, di ba, sa kaibigan mo na lang, kung nagpapasama. Di ba minsan, kaibigan, pag-pray mo naman ako. Kasi kailangan ko talaga. Anong sagot nyo? Pag tinanong kayo ng, kaibigan, pag-pray mo nga ako, kailangan ko ng ganitong prayer. Anong sa text? Kaibigan ko, pag-pray mo naman ako, kasi may problema akong ganito. Anong sagot nyo? Emoji. Kaibigan, pag-pray mo naman ako, kasi grabe ang pinagdadaanan ko. Heart. Kaibigan, please, kailangan ng tulong mo. Smiley face na may pawis. Nung isang beses nga po, meron akong kaibigan na humihingi ng prayer. Hindi ko na po sasabihin ko sino. Humingi siya ng prayer. Tapos, kasi ka-text ko lang eh. Ka-text ko lang. Sabi ko, tawagan ko na kaya to. Kasi iba yung usapan na namin, talagang malalim na eh. Tinawagan ko. Sabi ko, kapatid, kamusta? Nagulat siya kung ba't ako tumawag. Sabi ko, kapatid, ano ba yung problema natin? Ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, o sige, pagpe-pray kita. O sige po, pag-pray niyo ako. Pinag-pray ko siya. In Jesus' name, amen. Alam niyo po, siguro mga ilang oras,
Nag-text siya ulit. Sabi niya, Pastor, na-solve na yung problema. Answered prayer, naniniwala na po ako kay Lord. Wala naman akong kinalaman dun. Kasi iniisip ko, kung emoji ang send ko, parang nag-text lang ako. Hindi prayer yun. Nag-watch lang ako. Keep watch. Keep watch. Kaya nga sinabi ni Jesus, keep watch and pray. Ang prayer and watching, combination yan. Pwede ka mag-pray na, Lord, amen. Eh, di mo naman alam kung anong pinagpe-pray mo. Pwede ka ba mag-watch ka lang na, di ka naman nag-pray. So kaya sinabi ni Jesus, keep watch and pray. Keep watch and pray. May kasunod yun. Sinabi niya dito, keep watch and pray para you will not fall into temptation. Yung sa nangyayari dito, saan ang temptation? Ito sa senaryong to si Jesus, in-invite niya yung mga disciples, akyat tayo sa mountain, pagpe-pray tayo. Saan ang temptation doon? Wala pa. Akyat ka lang naman eh. Ang unang temptation is baka makatulog ka. Which is nangyari. Tao lang naman eh. Wala namang sinisi doon si Jesus na pag natulog ka, yari ka kay Papa God. Walang ganon. Ang pangalawang temptation, nung nababasa ko to, si Peter, nandito sa senaryong to, di ba si Peter, tandaan nyo, nung dumating na yung mga huhuli kay Jesus, anong ginawa ni Peter? Bigla siyang bumida. Tabi dyan! Shook! Pinutol niya yung tenga nung nanghuli kay Jesus. Tandaan niya yan? Di ba, nasa sinakulo yun eh. Di ba, yung natanggal yung tenga, binalik sa ilong. Hindi, sa tenga din binalik. So si Peter, nung minimeditate ko to, nagkaroon akong revelation na parang, siguro, ito yung warning ni Jesus na huwag kang matempt. Siguro sinasabihan niya si Peter. Paulit-ulit 3 times eh. Can you please watch and pray with me? Kasi na nga, si Peter, nakatulog, siguro naalipungatan, pagdating ng mga guard, pinutol yung tenga. Maganda naman yung intensyon niya, kaya lang, follower ka ni Jesus eh. Pag follower ka ni Jesus, hindi ka nang puputol ng tenga. Hanggang lechon ka lang. Sisig. Pero yung totoong tenga, huwag ka magpuputol. Bad yun. Nung oras na yun, kita niyo yung senaryo, si Peter na-tempt. Si Peter hindi nakatiis, bumida. Tama naman ang puso niya, mali lang ang delivery. Yun ang temptation. Paminsan-minsan sa buhay natin, meron tayong mga temptation dyan sa paligid. Siguro, ang intention mo, ano bang pinaka-grabing temptation na naranasan nyo sa buhay? Personal. Temptation na mangutang. Temptation na Thank you, Gia. Hindi ko yun. Temptation na kumain, okay. Sinabi na ng asawa ko, temptation na kumain. Pero alam mo, ang pinaka-temptation, yung ugali mo. Kahapon nga, nagdadrive ako. Eto na naman tayo. Sana patawarin niyo ako. Nagpunta kami sa isang mall. Kasi ginamot namin si Mami eh. Alam niyo pala ang pinaka-latest gamot ng mga girls para gumaling talaga at lumakas, mag-rejuvenate? Mag-paracetamol kayo. Punta kayo sa mall, paracetamol. Si Mami, bilis maglakad yan. Let's go. Tapos paglabas sa mall, ay, hindi, joke lang. Ang lakas na nga ng nanay ko. Palakpakan niya naman si Bishop, napakalakas niya. Kailangan lang talaga ng encouragement. So, nung nasa mall kami kahapon, naghahanap akong parking, yung guard, pinapasok ako sa one way.
Napasok ko sa one-way, sa dulo. Tapos, sakto, may coaching lumabas, nakaporma na ako. Kaya lang, may kotse dun sa dulo, biglang nagmadali. Siyempre, nakaporma na ako Tapos ako pa yung preacher bukas. So parang may basbas kay Lord, para sa iyo yung parking na yan. Paglabas ng kotse, nakasalubong ko na yung kotse na umikot na nagmadali. So ang ginawa ko, hindi ako nag-pray. Hindi rin ako nag-watch. Nag-watch lang ako ng nag-watch. Ginawa ko, tapos yung nakaabang na ganon, nilapit pa niya. So di ako makabuelta. Sabi ko, Joshua, anong gagawin natin dito? Magpipreach ka pa naman bukas. Pag nagbusina ka dito, baka -5 ka sa nanay mo. Ang ginawa ko po, binuksan ko yung bintana ko. Nakagalan ako. Medyo may edad na yung nagdadrive na isa. So nakagalan ako. So yung sumalubong, ako pala yung sumalubong. Yung tamang kasi one way. So yung ganyan, alam niyo ginawa niya, umatras siya, doon ako na sabi ko parang, matas, tinaas ko na yung bintana. Naiya na ako Kaya nakapark na kasi ako So, Manong, baka nandito ka. Ako yun kahapon, sorry. Public apology. Pinapasok kasi ako ng guard Kaso one way. Watch and pray. Na-lead ako sa temptation. Yung mga simpleng temptation, ang laking bagay sa atin yan. Alam nyo, buong lakad namin sa mall, guilty ako. Sinasabi ko kay G, andyan pa kaya yung driver? Ano kaya, magpalit kaya kami? Natatanda ko si mukha nung driver na siya. Kasi ako nakaganan. Sabi, alam mo, buong anak, ba kumakain kami, iniisip ko, Lord, ito pala yung watch and pray. Ito pala yung temptation. Ang temptation, minsan bumibida-bida ka din Hindi lang naman yung nahulog ka ng pagkain, sa sexual ganito, sa sigarilyo, sa alak. Ang number one temptation, ikaw. Yung ugali mo. Yung mainit ang ulo mo. Yung yabang mo. Yan ang unang temptation na sinasabi dito ni Jesus. Samahan niyo ako kasi mauhuli na ako. Anong ginawa niyo? Natulog pa kayo. Tapos kayong nagising ka, puputuli mo yung tenga? Minsan ka nalang magising, namutol ka pa ng tenga. Bida-bida ka. Tingnan mo yung katabi mo. Bida ka ba? Bida lang si Jollibee. Jollibee, baka naman, ang dami mo ng endorser dito. So si Jesus, sakto, ang galing. Hindi pa nangyayari, alam niya nang mangyayari. Kasi si Jesus siya. Ngayon, pinapaalala niya sa atin, hindi pa nangyayari, maghanda ka. Hindi ka naman si Jesus Kaya kailangan mo mag-watch and pray. Ang prayer protection mo. Kaninong protection? Sa sarili mo. Bukod sa connection mo siya kay Lord, ang prayer, kumokonek ka sa inner mo, spirit mo. Yung kaluluwa mo kasi marami na alam. Ang alam nito, nasa mundo. Kaya sinabi ni Jesus, watch and pray with me for an hour. Sana, sa pagkain, hindi nyo nakakalimutan mag-pray. Kasi pag nabilao kayo, wala na kayong watch. Hindi na kayo Kaya anong oras na to, doon sa Gethsemane, kasama na yung mga disciples niya, it's a warning and a reminder. Sabi niyo nga, warning and a reminder. Kung a-apply natin to sa atin ngayon, past, present, and future, Jesus is just reminding you. Not telling you,
Not demanding, reminding you. Kasi ang pagmamahal ni Jesus hindi ma-demand. Sino dito ang pag-ibig na ma-demand? Ba't gumagano'n ka, G? Di ba ang pag-ibig, ang true love, hindi nagdi-demand yan. Bili mo ko na, bili mo ka niya, bili mo niya. Ay, gusto kumain. Saan mo gusto kumain? Ikaw. Sana may makagawa ng restaurant na ikaw, ano? Saan gusto mo punta? Ikaw bahala. Saan yun? Ang pag-ibig, love ni Lord yan. Kaya pinapaalala sa atin, watch and pray. Tignan mo muna yung mga sitwasyon mo. Huwag mainit ang ulo, Joshua. Manong, sorry talaga. Sasabihin ko sa plate number ka, baka maisip. Anyway. So Jesus knew the wait was coming. Eto na, dadating na eh. Eto na eh. Eto na yung pinaka eh. Bibigyan ko kayo ng timeline para maintindihan nyo. Okay? Timeline in Matthew 26. Mga events bago nangyari to. Number 1, the plot against Jesus. The religious leaders planned to arrest and kill Jesus secretly. Ito na yung pinagkalulu siya. Tatandaan niyo yan? Para tayo nasa sinako na nito. Tandaan niyo. Number 2, anointing at Bethany. A woman poured expensive perfume on Jesus' head, and Jesus said, it prepared him for burial. Grabe yung events, no? Ikaw ba, kung malalaman mo na yung mangyayari sa buhay mo, anong gagawin mo kaya? Bibili ako ng kotse na may payong. Hindi, wag. Okay. Kasi alam mo na mangyayari sa'yo eh. Kaya nga, ang ganda ng, grabe, ang galing ni Jesus, Lord. Thank you, ang galing niyo po. Number 3, yung nangyari sa kanya, si Judas agreed to betray Jesus. Judas went to the chief priest and agreed to betray Jesus for 30 pieces of silver. Number 4, fourth event, the Last Supper. Eto na yun. Si Jesus ate the Passover meal with His disciples. He revealed the one who will betray Him. Nakita mo yung strategy ni Jesus? Dahan-dahan, di ba? Step by step. Hindi siguro Pilipino si Jesus. Kasi pag tayo, ay, ano ba yan? Overthink. Ano ba nangyari? Hindi ka pa tapos sa number 1, gusto mo number 5 ka na. Yung mga plano natin sa buhay, kakatapos lang ng number 3, gusto mo, balikan mo ulit yung number 1. Si Jesus hindi. Ito, good example. Yung mga events sa buhay niya, step by step. Kaya lang, papunta na to sa death niya. Kinabahan ba siya? Kayo yata yung kinabahan para sa kanya. Okay naman yun. Si Peter, kinabahan for the sake of Jesus. Kaya lang, sa maling paraan. Pinutol niya yung tenga ng hindi niya tenga. Sana siya na nagbuda. Jesus, para siya ito. Masama pa rin. Number 5, prediction of Peter's denial. Jesus said all the disciples would fall away. Peter, instead, he would never deny Him. Sabi, di ba? Yung, hindi ko kilala si Jesus. Kilala mo ba si Jesus? Hindi siya kilala. Okay, nandyan na sila mga kami. Nandyan na yung mga kalaban. Jesus foretold Peter's 3 denials before the rooster crowed. At number 6, eto na. Jesus in Gethsemane. Jesus went with His disciple to Gethsemane. He told them, sit there while I go over there and pray. Taking Peter, James, and John, He became sorrowful and distressed,
saying, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here, keep watch with me." Grabe pala yung warning ni Jesus. So, sinabi na niya na, I can feel sorrow. I can feel death. I can feel it. Nararamdaman niya yung mangyayari sa kanya. Ano lang advice niya? Hindi naman, protektahan niyo ako dito yung sa harap, sa likod ako taktika. Hindi, sabi ni Jesus, watch and pray with me. Yun lang ang hinihingi ni Jesus. Very unselfish talaga si Jesus, no? Hindi siya selfish. Alam bakit? Alam na nang mamamatay na siya, nag-advise pa siya na manalangin ka. At you watch and pray. Alam niyo kung bakit? Watch and pray. Para sa iyo din yun. Kasi alam mo nang mamamatay. Alam na ni Jesus, mamamatay ako. Alam ni Jesus yung reaction mo pag namatay ako. Pag may loved ones ba kayo, pag alam niyo nang mamamatay, anong reaction niyo? Ganun ba? Hindi, di ba? Parang buhay pa siya, malungkot ka na. Si Jesus, alam na niya yung mangyayari sa kanya. Yung mga disciple, medyo alam lang. Pero nakikisimpatya na sila. Kaya lang, nakatulog. Kasi tao lang naman eh. Kaya si Jesus di namimilit eh. Sinabi lang niya, watch and pray. Jesus prayed. Ito na yung prayer ni Jesus. My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Buhay ni Jesus. Yet not as I will, but as your will. Papaalam na siya sa amin. Sige. Parang sinasabi ni Jesus dito, I'm ready. Tapos na ang mission ko. I'm ready. So yung events na yon, tignan niyo ang nangyari. Ito yung mga events, babalikan ko Yung events na yon, una, may plot against Jesus. Second, nung meron na siyang threat sa buhay na mapatay si Jesus, merong babaeng nag-anoint sa Bethany na yung perfume. Preparation. Tapos si Judas, doon niya binitray si Jesus for 30 silvers. After na nalagyan ng pabang, ang ibig sabihin kasi nun, parang respect yun eh. Kay Jesus, di ba? Yung sa oil. Tapos number 4, nung binitray siya ni Judas, nag-last supper sila. Last supper. Alam niyo, nakikita niyo lagi sa dingding, di ba? Yung may nakaganon, tapos si Jesus yung nakaganon. Kaya wag niyong i-chipwerahin yung Last Supper, napaka-importante yung event na yon. Tapos, na-predict ni Jesus na si Peter would deny him. Si Peter pa naman ang love na love. Kumbaga sa disciple, siya ang super disciple. Si Peter. Tapos siya pa ang magdi-deny kay Jesus. Heavy, bigat naman, tahimik niyo naman. Tapos, sa pang-anim na event, doon na niya nilabas sa Mount Gethsemane na nag-pray siya. All this event, kasama niya yung mga disciples. Kaya lang, tao lang. 3 important things to pray according to the Bible. Number 1, eto na, balik na tayo sa present natin. Pray for God's will be done. In Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Pakinggan nyo na mabuti itong prayer natin kung ano yung pinagdadasal natin. Let your will be done, Lord. Alam mo kung bakit let your will be done, Lord?
Kasi alam na ni Lord yung mangyayari sa buhay mo. Simula nung pinanganak ka, hanggang sa... Alam na ni Lord yan. Ba't Lord, hindi niyo sabihin sa akin, pag sinabi ko sa iyo to, hindi ka maghahanda. Relax na relax ka lang hanggang sa kamatayan mo. Kaya si Lord, let your will be done. Kasi alam na ni Lord. Alam nga ni Lord kung ilan yung buhok ko eh. Tinanong ko nga sa kanya, Lord, ilan ba yung nabawasan ngayong araw na to? Alam niya eh. Alam niya yung buhay mo simula hanggang huli. Kaya lang gusto ni Lord, maghanda ka. You watch and you pray. Pag alam mo na yung mangyari sa buhay mo hanggang huli, hindi ka na magre-ready. You won't watch anymore. You won't pray kasi alam mo na eh. Maghihintay ka na lang. Tahimik ka na. Gusto ko sana mag-ingay kayo. Yay! I'll go. So your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Our first priority in prayer, listen to this, should be to align our hearts with God's will. Yung puso mo, di ba lagi sinasabi sa inyo, dapat yung puso mo, okay muna kayo ni Lord. Bago ang iba. Bago ang asawa, bago ang anak. Huwag mo gagalit yung mga asawa, ha? Ganun talaga eh. God first. Kasi pag God first, kami lang bahala sa inyo. Maganda. Happy life, God first. Ba't nakaganon ka, G? Galit si Lord. God first. Thank you, brother. Pinatawad ka na. Okay. Di ba? Your priority is to align your heart. Kung gusto mo magkaroon ng desires of your heart, at gusto mo ganito mapunta sa'yo, mga blessing, unahin mo muna si Lord. At huwag mong gawing genie si Lord. Minsan kasi, yung Bible mo, kinakaskas mo na lang sa labas yan. Hindi mo na binubuksan. Ano ginagawa mo, brother? May wish po kasi ako eh. Ginawa mong lampara yung Bible, buksan mo, tingnan mo yung promises nila sa'yo doon. Huwag yung puro kaskas. Tapos kukuha pa ng maleta. Tama na yung maleta pag-usapan, di pwede dito. Okay, go. When we pray this way, we invite God's plan, guidance, and purpose into your life. Very important ang mag-pray, mga kapatid. Hindi corny. Walang age walang age appropriate. Simula marunong ka na magsalita hanggang nakalimutan mo na magsalita, prayer is very important. Kasi God knows your life. Tingnan mo nga, tingin ka sa heavens, Lord, alam mo na pala eh. Mag-thank you ka. Kasi nakaset na yung buhay mo. Ikaw na lang tong makulit eh. Okay, amen. Number 2. Eto na. So may alignment na yung puso mo kay Lord. Pray for forgiveness. Oh, ba't may gumagana na naman? Pray for forgiveness and a clean heart. Kung okay kayo ni Lord, dapat yung mga kilos mo, okay din. Ngayon, minsan tao ka lang, gagamitin mo ulit ako lang, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Hindi naman ako makasalanan, ako nga yung pinakabanal dito. Humingi ka kasi mayabang ka. Lord, sorry. Humble heart. Confess your sin. He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ikaw lang at si Lord ang nakakaalam niyan. Walang group chat sa kasalanan. Kung nagkasala ka, tapos lilipat mo sa isa, ikaw kasi. Walang ikaw kasi sa kasalanan. Ikaw gumawa nun sa sarili mo. Tapos ang sama ng tingin nyo sa akin. Ako nga pinakamadumi dito, di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, I love you. Huwag ka na magkasala. Okay. Number 3. Pray for strength and protection. Number 1. Ano number 1? Yung
connection mo kay Lord. Number 2, kung connected ka kay Lord, humingi ka ng tawad. Tao ka lang eh. Humingi ka ng tawad. Lord, di na ako matutulog, promise. Sa tamang oras lang ako matutulog. At number 3, pag okay na kay Lord, humingi ka ng lakas at protection. Alam mo kung bakit? Hindi mo kakayanin mag-isa, kapatid. Isang oras ka lang, okay. After an hour, dihado ka na naman. Di ba lagi sinasabi natin, sige, I will place my cards. Wow, ginawa mong baraha yung buhay mo. Hindi ka nga manalo-nalo. Toong it's lang, talo ka pa. I-place mo yung buhay mo kay Lord. Ask protection. Ask guidance. Wisdom. Madaling-madali kay Lord yan. Kasi alam na nga ni Lord kung ano yung buhay mo. Paano niya nalaman yun? Hindi ko pa naman siya. Once na tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, alam na niya ang destiny mo. Paano kung hindi ko tinanggap si Lord? Alam din ni Lord yan kasi pumayag siya na mabuhay ka sa mundo eh. Kumpleto ko man o hindi. Pumayag si Lord na maglakad ka sa mundong ito. Kaya ayusin mo. Sabi mo sa tabi mo, ayusin mo. Hindi lang ako yung madumi dito. Hindi, wag na. Sorry, online. Kamusta online? So here are 3 things to watch for. 3 things to watch for. Napag-usapan natin yung pray for. Now, let's talk about what to watch for. Maganda to. Number 1, I think according to Matthew, yung binabasa natin kanina. Watch out for temptation. Remember, number 1 temptation is you. Number 1 temptation is you. Yourself. You're tempted to get angry. You're tempted to not to forgive. You're tempted to get mad. May kasamaan ka din. Yan yung tinuro ng mundo eh. Kaya nga tanggapin mo si Jesus, tanggapin mo yung cross ni Jesus, para talagang wala na yung mundong yan sa katawan mo. Pero wag ka, walang ganun ha. Natuto tayo sa mundong ito eh, na maging corrupt, na mapang-isa, na mag-utos-utos dito, maging boss, maging ano yung ganun. Ito, you have to watch out for temptation. Kasi nung binabasa ko ito, unang temptation na iniisip ko yung pupunta ka sa madilim, pupunta sa... Tama yun. Di ba minsan natetempt ka sumama sa barkada mo, inuman tayo, ikaw pa opening prayer, gawa tayo ng di magagandang bagay, mag-drugs tayo, mag-yosi tayo, yung ayaw ni Lord, gawin natin. Yun yung unang naisip kong temptation. Pero hindi pala. Kasi meron kasama din yun. Ang unang temptation ay ikaw. Kaya nga, lead us not into temptation. Iwasan mo yung kaluluwa mong hindi magandang ugali. Yung mga sunod, mga auxiliary na lang na temptation yun. At ikaw ang pumasok doon, hindi yung temptation lumapit sa'yo. Tandaan niyo yun. Ikaw ang lumalapit. Kaya nga winawarn tayo ni Jesus eh. Watch and pray para hindi ka lumapit dun sa hindi maganda. Mas makikisama ka pa, huwag ka na makisama. Makikisama, huwag ka na rin makisama. Mag-pray ka. Watch and pray. You must stay alert because sin and compromise can sneak into our lives when we are spiritually careless. Huwag natin hayaan ang demonyo, ang kalaban na is here to steal, to kill, and to destroy your life. Bibigyan mo siya ng konting pintuan. Pag nakahanap ng butas yan, lalaki. Di ba kasabihan, maliit na butas, pinalalaki. Konting gusot, dumadami. Pag tinuloy ko yung worldly song na yan. Pero yung tatlong yan, maliit na butas, pinalalaki, konting gusot, dumadami.
Huwag niyong hayaan ng kalaban. Kaya watch and pray. Kita mo si Peter? Hindi siya ready. Spiritually, hindi siya ready. Kasi mali yung pagtanggol niya eh. Pinutol niya yung tenga eh. Sabihin mo, kapatid, huwag ka magpuputol ng tenga. Bad yun. Watch and pray. Relax lang. Number 2, watch for the enemy's attack. 1 Peter 5:8, be alert of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Satan looks for moments of weakness. Kailan ang moments of weakness nyo? Siguro iniisip nyo, ano kayong moments of weakness ni Pastor Joshua? Ano? Sabi ng asawa ko, driving. Hindi, nagbago na ako eh. Nagbago na ako. Kagabi lang. Hindi ko na ulitin yan. Ang moments of weakness nyo, yung love na love nyong gawin na hindi nyo mapakawalan. Kita mo, weird, no? Yung moments of weakness mo, yung pinaka-love mong hindi mo mabitawan. Ano yun? Kailan makakasagot nun? Ako dati, ang moments of weakness ko, pag hindi ako nakakalaro ng badminton, mainit ang ulo ko. Opo, naglalaro ako ng badminton, kaya ko po. Baby steps nga lang. Dati, chichika ko lang ha. Maglalaro ako ng badminton, may sakit si Jonavig, saka si Justice. Nung mga bago-bago pa, may lagnat si Justice, may lagnat si Jonavig. Tapos nakabihis na ako, ready to play. Favorite sport ko kasi badminton. Opo, marunong po ako. Pwede sa mataba yun, pwede. So kami ni G, sabi ni G, oh, saan ka pupunta? Sabi ko, Tuesday ngayon, maglalaro ako. Tumahimik, alam ko na, alam niyo mga asawa, pag tumahimik na, alam mo na eh, di ba? Parang, oh, maglalaro ako pa. Sabi niya, oh, bakit? Anong problema? Yung kilay niya, andito na, lumagpasan na ako. Eh bakit? Tuesday kayo, kailangan ko maglaro. Ang taba-taba ako. Ganito, saka nakainom na ako. Nagsagalagin na. O sige, maglaro ka na. Naku, sabi ko. Nung nagsalita ng pabulong, trouble yun. Sige, maglaro ka na. Alam mo yung ginawa ko? Naglaro ako. Kasi nakabihis na ako eh, di ba? So naglaro ako gano'n. Kaso hindi ako nag-i-enjoy. Actually, nanalo ako ng 5-2. Hindi ako. Tapos iniisip ko, ano kaya ang ibig sabihin nung sige maglaro ka na? Yun ang pumapasok sa isip ko. Sa madalit sabi, tinapos ko yung laro ko. Kaya alam, nung pag-uwi ko, doorbell, ding, 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 ding. Walang sumasagot ah. Lumabas kaya sila? Ding, 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 ding. Tapos tinawagan ko na. Wala. Kinatok ko na. Natempa ko. Bug. Ginagano ko na yung pinto. Pagbukas ni G ng pinto. Yung mukha niya nung umaga, mukha niya nung hapon. Sabi ko, G, tapos na maglaro. Ang tigas ko no? G, tapos na maglaro. 5-2. Tapos sabi ko, kamusta sila Jassy sa Jonavig? Anong kamusta na sila Jassy sa Jonavig? Hindi ba naman may lang na sila? Yung pala yung trigger word. Justice at Jonavig. Sabi ko, Lord, patawad, sorry, hindi na. Pero bumawi ako. Ako bumili ng gamot sa Mercury. Lumabas ulit ako. So, moments of weakness. Dapat pala hindi ako naglaro nun, no? Tingin nyo. Survey. Sino tingin nyo na dapat di ako naglaro nun?
Oh, wala naman, okay lang daw. Kasi nagpapahinga naman eh. Yun yung reason ko kasi. Nagtulog naman sila Jasis at Jonabic eh. Hindi pala ganon. Pag mag-asawa na kayo, kung anong gusto ng isa, gusto mo na rin. Moment of weakness. Thank you po, grabe. May jacket po kayo sa Pasko. Abangan nyo. Anong size nyo? Okay. Pag yung asawa nag-agree sa isa, agree ka din. Moment of weakness. Kaya si Jesus, pakinggan nyo to. Si Jesus, gusto lang niya, samahan siya ni Peter, James, and John to pray for an hour. Kasi last yun na ako makikita. Hindi mo pa ako mapagbibigyan. Papako na ako sa krus kung alam niyo lang. Watch for your moments of weakness. Pray no judgment. Kung yan ang weakness mo, palakas ka. Hindi ka ng protection kay Lord at kalakasan. Number 3, eto na. Watch for the Lord's coming. Alam niyo naman na dadating na si Lord very, very soon. The signs is here. Wars, rumors of wars. Sa Pilipinas, parang nakikiuso tayo, pero thank you Lord, protected ang Pilipinas. Sabihin niyo, thank you Lord, protected ang Pilipinas. Thank you Lord. Watch for the coming of the King. Therefore, keep watch because you do not know in what day your Lord will come. Galing, no? Talagang si Lord, full of surprises. Kasi ang surprises, maganda. May surprise ba na pangit? Surprise! Wala nang aso mo. May ganun. Di ba hindi surprise yun, di ba? Ito ba, chichismis kasi. Chichismis, release. Nung minsan po kasi, hindi na tayo nakakapark dyan sa, ibubulong ko lang ha, sa Union Square. Hindi tayo pinapayag. Kasi may isang event tayo dito, na disgrasya yung pusa. Nasagasaan ng isang kotse. Huwag kayong malungkot. Hindi naman natin pusa yun. Pero nakakalungkot yun. Pusa pala nung manager nung Union Square, nung admin. Nag-sorry naman kami kasi hindi naman namin alam na nandun yung pusa niya. So nag-sorry kami. Please, sorry. Siyempre, naiintindihan naman namin, love mo yung animal, di ba? So, hindi tayo handa doon. Pero si Lord, ang galing. Ko-connect ko lang Si Lord, hindi niya sinasabi kung kailan siya dadating. Para handa ka. Kaya watch and pray. Ba't ko ba nakwento yung pusa? Ba't ko nakwento yung pusa? Kasi mag-anniversary na tayo, nag-aana tayo ng parking. May connection ba? Union Square. Alam ko nanonood ka sa page ko. Siya nga pala, meron na pula kang page ha. May YouTube page na ako. Hindi kayo masaya. Kasi naghahabol ako ng 1 million followers within 2 days. Ba't kayo natawa? Seryoso? Ayan meron na ka. Like and subscribe ha. Palakpakan, G. Ikaw na lang. Hindi, si Gina, huwag na. Okay, pumalakpak. Ikaw lang, G. Like and subscribe. Chaplain Josh online, ha? Wala nag-react, Kuya, wala nag-react. So far, madami na akong followers. Meron na akong 18 followers. Thank you, Lord. 19, 20, 21. 21 followers. Thank you, Lord. Okay. Solid yun. Saan ba tayo? So watch for the coming of the King. Alamin niyo yung signs and wonders that's happening around us. Number 3, watch for the Lord's coming. Tandaan niyo, si Lord, hindi niya sinasabi, kaya huwag kayong mainip. Huwag kayong mag-alala sa rapture kung handa ka.
Kung hindi ka handa, tanong ka ng tanong, kailan kaya yung rapture? Kailan kaya dadating si Lord? Kailan kaya dadating si Lord? Surprise nga eh. Ang surprise, maganda, surprise. Wala na yung katabi mo. So dapat, yung katabi mo, kasize mo. Ha? Every Sunday, tumabi kayo sa kasize nyo. Alam niyo bakit? Kasi kung di ka nasama, at least may damit ka. Para nag-aalit kayo sa akin. So watch for the coming. Believers are called to live, prepare, holy and faithful lives. Always ready for Christ's return. Kaya hindi sa atin sinasabi ni Lord, ang pagdating niya, gusto ni Lord, handa ka. Mamaya, abutan ka sa concert na hindi nakaka-glorify kay Lord. Woo! 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 Ah, wala pala kasi walang Christian doon. Woo! Paglabas mo sa after concert, lahat ng taxi nagbanggaan. Kasi lahat pala ng driver ng taxi, Christian. Kasi napatawad na nila ako. Tapos kita mo, may mga aeroplanong nakabaksak na, no? Kasi lahat pala ng piloto ng PAL, born again. Ay, sorry, hindi ko sabing PAL, Cebu Pacific. Ay, ano malay mo, mga Christian sila lahat. Kaya si Lord, pag sinurprise ka, maghanda ka. Huwag kang kakaba-kaba dyan. Kasi kung handa ka naman, wala kang aalalahanin. Sabi mo sa katabi ko, handa ka na ba? Anytime soon. Kaya umayos ka. Okay. How to watch and pray. Ito na, as we end. How to watch and pray. Watch with spiritual alertness. 1 Peter 5:8. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. We must keep our eyes open. Spiritually, the enemy attacks when we're spiritually sleeping. Ngayon, ito yung example sa atin ni Jesus. Hindi aksidenteng nakatulog sila Peter eh. Pagod eh. Diba? Magpagpagod ka, sarap patulog. Pero pinapakita dito ni Jesus, alam kong nakatulog kayo, pero can you please watch and pray with me? Alam ko yung sitwasyon nyo, sinasabi ni Jesus. Alam ko yung sitwasyon ni Peter, John, and James, mga disciples. Alam ko yung sitwasyon nyo, pero can you please watch and pray with me? Hindi naman para kay Jesus yun eh. Para sa inyo yun. Para sa akin yun. Kung hindi ka conscious sa paligid mo, at ang problema at ang demonyo hindi nawawala sa likod mo, huwag mo na siya papuntahin sa harap mo. Alam mo na nga ngayon ang problema sa likod eh. Gusto mo pa maging asin ka. Pag tumalikod ka sa Panginoon, maraming hindi magandang mangyayari. Kaya para sa inyo to, para sa akin to, watch and pray. Unang-unang titignan mo, yung ugali mo. Natanggap mo na si Lord. Tinanggap mo ang krus ng Kalbaryo, alam mong namatay siya sa iyo, binigay ang pag-ibig at kalayaan. Alagaan mo na. Magbantay ka. May digmaang mangyayari. Di ba sa battle cry natin, digmaan ay magaganap, tayo ay magbantay. Huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ang ganda, di ba? Watch and pray. Number 2, pray with dependence on God. Pray with dependence on God. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and with thanksgiving,
Present your requests to God and God alone. Kung meron kang problema ngayon, meron kang hindi mo ma-solve, at yung mga challenges hindi mawawala. Digmaan yan eh. Yan yung sinasabi nating digmaan eh. Kung okay ka kay Lord, watch and pray. Without prayer, we rely on our own strength. Sige, kaya mo, malakas ka. Pero you cannot rely on your own strength. Tao ka lang. Yun yung sinasabi ni Lord eh. Tao ka lang. Merong Diyos na magpuprotekta sa iyo. Merong Diyos na sasagot sa panalangin mo. Merong Diyos na mahal ka. Kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, kapatid, merong Diyos na aakay sa iyo. Just be patient and watch and pray. Ang watching pala is being patient. Di ba pag nanonood ka ng TV, remote. Kung ano na pinapanood, ang saying watch, hindi ka nagmamadali. Relax lang. Tignan mo yung mga sitwasyon. Tignan mo dito, tignan mo doon. Huwag ka magpapadala sa mga nakikita mo. Kaya you have to pray. Protect yourself with the help of the Lord. Overcoming, third. And this is the last one. Overcoming the weakness of the flesh. Kita nyo na, ang unang-unang temptation is your flesh. Kung saan nyo dinadala yung katawan nyo. Kung ano-anong iniinom nyo. Kung ano-anong kinakain nyo. Medyo guilty tayo doon. Pero, kung ano-anong pinagagawa na sa katawan natin, you have to watch kung tama ba yan. And you have to pray for your protection. Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die. Listen to this. Screenshot nyo to. Romans 8:13. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of your body, you will live. What do you want? Life or death? Siyempre, life. Sarap-sarap ng buhay, kapatid. Binigay ng Diyos to libreng-libre para sa iyo. Malaya ka lamang ginagawa mo sa buhay mo. Huwag mong abusuhin ang buhay mo, kapatid. Por Diyos, por Santo. Live according to God's will and His righteousness. Jesus said, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ulitin niyo yan. The spirit is willing, but the flesh is weak. Tanggap ni Jesus yun. Alam niya. Kaya nga sinabing, watch and pray. As human beings, we are weak without Jesus. We are weak without the cross. We are weak without His blood, which is shed for you and me, just for you to be free. Through prayer, the Holy Spirit strengthens us to overcome 4 things. Number 1, let us overcome sin. Ikaw pa rin yun. Because sin won't be sin if you're not seen with the sin. Gets nyo? Hindi magiging kasalanan nyo kung hindi ka nakita nagkasala. So, ikaw yun. Number 2, discouragement. Huwag ka na ma-discourage, kapatid. Si Lord ang nag-encourage sa atin to be strong and courageous.
Don't be discouraged sa mga nangyayari sa buhay nyo. Sa buhay natin. Nung minsan nga, para ako na-frame up eh. Pero sabi ko, Lord, ba't nila ginagawa sa akin yun? Siyempre, kailangan ka rin magtanong kay Lord. Tao ka pa rin eh. Lord, ba't nila ginagawa sa akin to? Para akong hinahanapan nila ako ng mali. Nangyari sa akin yun. This past week, parang hinahanapan nila ako ng butas. Parang kailangan magkamali ako. Pero sabi ko, Lord, nagpunta ako sa war room ko, Lord, siguro pinapa-impress nyo lang sa akin na I need to love more. Pag minsan dinidihado ka ng tao, huwag ka dun umasa. Tao lang din sila. Umasa ka sa Diyos. So 100% God. Yaman na sila. Salita lang naman yun eh. Don't worry about it. Don't be anxious. Number 3, you have to overcome fear. Yung takot, ikaw pa rin to. Yung takot sa loob mo, overcome mo na yan. Pero alam ni Jesus na medyo mahirapan tayo dyan eh. Kaya nga we have every Sunday, we have our gathering just to remind everybody that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. That's a different fear. Pero this fear we're talking about is fear of the world. Fear of doing this, fear of doing that, fear of sharing God's Word. Huwag ka na matakot ma-reject, kapatid. Tao lang din yung kausap mo. At si Lord, hindi ka niya re-reject. Never ever. Number 4 is the most important one. Forgiveness. Pinatahimik ko muna sila kasi importante ito. Yan ang number 1 temptation natin na hindi matanggal-tanggal ng mabilis. Yung hindi ka makapagpatawad. Tama, ginawang ka ng mali. Tama, inapi ka. Tama, may ginawa silang hindi maganda sa'yo. Hindi mo na-appreciate, napastos ka. Eh, nung sagot mo, babastusin mo din? Ang sagot, patawarin mo na sila. Na-frame up ka na, okay. Hinanapan ka na ng butas, okay. Talagang maling-mali ka na, okay. Ako na pinakamaduming tao dito sa mundo. Yun ang sinasabi nila sa'yo. Anong gagawin mo? Gaganti ka? Pag gumanti ka, ano mangyari? Wala lang. Mema. Mapapasama ka pa. Anong dapat gawin? Patawarin mo na. Pakawalan mo na. Sarapan mo yung tulog mo. Ang hirap matulog nang iniisip mo pa sila. Naku, grabe naman, finrame up ako. Wala naman akong ginagawang masama. Tapos magtatanong ko, ginawa ko ba talaga yun? Masama ba talaga ako? Diyos ko, sarap-sarap ng buhay nang iniisip mo. Ang isipin mo yung goodness ni God at paano ka makakapag-share ng blessing sa iba. Hayaan mo na yun. Tao lang din sila. Watch and pray. Yan na, tao lang. Jesus is calling His church to be watchful and prayerful. If the disciples had stayed awakened and prayed, they would have been prepared for the trials that came. Alam nyo, this message is not only for them. It's for us today. In a world full of temptation, distraction, and trials, Jesus reminds us, keep watch and pray. Keep watch and pray to stand firm in the faith until. Everybody put your hands up. Say, I love you, Lord. Rasha, say, I love you, Lord.